po sa lahat, mga kapatid. Good morning. Good morning po. Salamat po sa mahal nating Diyos. Tayo ay sumusunod. Dahil po kung hindi tayo sumusunod sa ating mahal na Diyos, wala po tayo dito. Tama po? Amen. Dito tayo po para papurihan ang ating mahal na Panginoon. Let us pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat sa umagang ito, maraming salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa amin na makarating dito, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan para ikaw, Panginoon, ang papurihan namin, pasasalamatan sa napakagandang umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy ka po, Panginoon, na tumitimo sa aming mga puso, nananahan ka, Panginoon, dahil kung wala ka, Panginoon, sa aming mga buhay, wala po kami dito para magpuri at magpapasalamat sa iyong banal na pangalan. Maraming salamat, Ama, sa pag-iingat mo sa bawat isa na nakarating ng ligtas dito, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan. Pagpalain mo po ang umagang ito at ang iyong mga salita, naway, Ama, ay magamit namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang title po ng ating pag-usapan ngayong umaga ay bakit tayo sumusunod sa utos ng ating mahal na Diyos? Bakit niya po ba tayo sumusunod? Ngayong taon na to, tamang-tama ang ating teksto ngayong buwan na ito na obedience, pagsunod sa ating mahal na Panginoon. At saka, ang taon na ito ay ang salita ng Panginoon na binigay sa atin ay rooted. Ibig sabihin is rooted is, mayroon na tayong ugat sa Panginoon. Kasi po, pag wala tayong ugat at hindi pa tayo nag-uugat, hindi naman tayo po mananatili sa presensya ng ating mahal na Diyos. Amen po ba? At po tayo, kapag tayo ay, yun nga po, pagka tayo ay may ugat na, dito po natin mararamdaman na tayo po, mararamdaman po natin mismo sa ating sarili na tayo ay may pagsunod. Nagtatalima tayo sa utos ng Panginoon at nagtutupad tayo nito. Let us pray po. Thank you, sorry. Nag-pray na pala ako. sorry. Buksan po natin ang ating Biblia sa Genesis 2:17. Mayroon po akong tatlong pointers. Tatlong it. Bisaya po ako kaya sorry. Datapwat, ano yan Genesis 2:17. Tama po. Datapwat sa kahoy na pagkakilalan ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Amin po ba? Ang utos ng Panginoon ay kailangan natin susundin dahil may babala ang Panginoon na pag hindi tayo sumunod sa kanyang mga utos, tayo ay mamamatay. Amin po. Isang pointers po. Ang first po is, it protect you from sin and harm. It protects you from sin and harm. Sa tunay nating buhay, kung alin ang bawal, siya nating ginagawa. Yun nga pagka halimbawa, mayroon ng babala na huwag tayo tumawid
doon pa rin tayo tumatawid. Hindi tayo sumusunod sa babala na bawal tumawid dahil nakakamatay. Pero dahil tayo ay napakatigas ng ating mga ulo minsan, sinusunod at saka hindi natin sinusunod talaga yung guide kung paano tayo maligtas. Ganon din po tayo sa mahal nating Panginoon. Tayo ay hindi sumusunod ng may pagkukusa. Dahil pag sumunod tayo sa mahal nating Panginoon, hindi niya tayo dalhin, hindi tayo makaprating, hindi natin maranasan ang kasakitan kung tayo ay susunod sa mahal nating Diyos. Bawal tumawid, nakakamatay, pero tumatawid tayo. Pero doon pa rin tayo tumatawid. Matuto tayo sanang sumunod kung ano ang utos, lalo na ang utos ng ating Panginoon na tumalima tayo, sumunod tayo sa kanyang mga utos. Amen po. Para sa ating mga kabutihan. Buksan po natin ulit ang ating Biblia sa Kawikaan 3, Proverbs 3, 1 and 2. Pasensya na po, parang mas mabilis bigkasin minsan yung English. Proverbs 3, 1, 2. Amen. Anak ko, ang aral ko'y huwag mong kalimutan. Kundi ang aking mga utos, iyong puso'y iingatan. Ang sarap na po, ang sarap. Ang sarap pag sumusunod tayo sa ating mahal na Panginoon. Lalo na tayong mga anak, pag sumunod tayo sa ating mga magulang, ang sarap. Ang sarap ng pakiramdam ng ating magulang pag ang ating mga salita ay sinusunod ng ating mga anak. Lalo na kaya yung ating mahal na Panginoon, pag ang mga anak niya ay sumunod sa Kanya, ang sarap-sarap ng pakiramdam ng ating mahal na Panginoon na siyang lumikha sa atin. At sa puso natin, ng salita ay isabuhay natin para humaba, maging masagana tayo sa lahat ng ating kailangan. Amen po ba? Nararanasan po ba natin? Amen po ba? Number 2. Sandali lang po ako, no? Number 2 pointers. It unfold your purpose in life. Buksan po natin ang ating Biblia sa Genesis 12, 1 to 4. Genesis 12, 1 to 4. Sapagkat kahabaan ng araw at mga taon ng buhay, mali yun, sorry po, nagkamali. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpalain, gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. 3. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo at susumpain ko ang mga sumusumpa sa iyo. Ang sarap, ang sarap, no? Kasi pag may kaaway ka, ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa atin. Amen po ba? Sa pamamagitan mo, ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpalain. Ang sarap ng ganong pakiramdam. 4 po. Kaya't umalis si Abraham ayon sa sinabi sa kanya ng Panginoon, at si Lot ay sumama sa kanya. Si Abraham ay 75 taong gulang nang umalis siya sa Haran. Tingnan po natin ang ipinangako ng ating mahal na Diyos kay Abraham na balang araw, pagpalain niya ang mga tao sa daigdig. Sa pamamagitan, naranasan na ito,
nararanasan na natin ito sa pamamagitan ng isa sa mga inapo ni Abraham na si Hesukristo. At ang sinumang nananalig kay Jesus ay maaaring anak ng kanyang ama. Ang sarap po, no? Ang sarap siguro tawagin na pag tinawag tayo ng ama natin na anak, napakasarap sa pakiramdam. Dahil ang tunay na anak na nagmamahal sa magulang ay andyan ang pagsunod sa kanyang ama. Pointers number 3 po. It leads you to a right path. Open po natin ang ating Bible sa Joshua 1:7. Joshua 1:7. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Gawin mo ang ayon sa lahat ng kautosang inuutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pumunta. Mga kapatid, pag po tayo ay diretso sa ating pananampalataya, na hindi tayo natitinag anumang pagsubok sa ating buhay na dumarating, pag tayo ay buong puso na nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon, lahat ng pagsubok, anumang pagsubok sa ating buhay na dumarating, ay wala, hindi ka nababagabag, hindi ka nagkakaroon ng worry, hindi ka nagkakaroon ng pag-aalala. Dahil andyan ang Panginoon na pinagkakatiwalaan natin sa lahat ng oras. Andyan ang Panginoon na gumagabay sa atin. Ano man ang balak natin sa buhay, ano ang layunin natin sa buhay, kung ang Panginoon ang nasa puso natin, hindi tayo pababayaan. Iga-guide niya tayo sa lahat ng ating mga gagawin kung ang Panginoon ang nasa puso natin. Pag malinis ang ating hangarin, anuman ang iniisip natin, plano natin sa buhay, kung ito ay ikalulugod at kung ito ay kung ang Panginoon ang nasa sentro ng ating mga iniisip at ng ating mga plano sa buhay, hindi ka mabibigo. Dahil ang Panginoon andyan sa atin na ang lahat ng ating mga gagawin ay gagabay siya sa mga anak niya na natutuo na nagbibigay sa Kanya ng papuri at pasasalamat. Amen po. Anuman pagsubok na dumarating sa atin, ipagkatiwala natin sa ating mahal na Panginoon. At magpatuloy tayo sa layunin sa buhay at ito ay sa gawain ng mahal nating Diyos. Magpakatatag tayo at huwag sumuko. Huwag tayo halimbawa, may narinig tayo sa ating mga kapatiran. Anuman ang marinig natin, hindi ito hadlang para tayo ay patuloy na maglingkod sa ating mahal na Panginoon na siya ang ating pinagkakatiwalaan sa lahat ng oras. Siya lang ang gagabay sa atin. Huwag natin tingnan kung ano ang nakikita natin sa mga kapatid natin na hindi kaaya-aya sa ating paningin. Huwag po. Tayo ay diretso kung ano ang gusto ng Panginoon at ano ang layunin nila sa buhay ng Panginoon sa buhay natin. Amen po. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig na mayroon tayo sa mahal nating Diyos. Buksan po natin ating Biblia makikita natin sa John 14:24. 14:24. Patunay na nasa atin ang mahal na Diyos. Kung paano tayo, ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. At ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa amang nagsugo sa akin. Amin po. Kung paano tayo
kung paano tayo makikita ng kapwa natin, makikita ng mga taong nasa palibot natin, kung bang mayroon Panginoon sa puso natin. Malalaman ng kausap natin na ikaw ay may Panginoon sa iyong puso. Na makikita niya kahit sa salita mo lang, kahit sa anong makikita niya kung paano tayo makikisalamuha sa ibang tao. Sa kapwa natin, sa ibang tao, ang salita niya, ang nananahan kasi sa ating puso. Kaya kung anuman bagay na dumarating sa ating pagsubok, sa oras na yon, kung andyan ang Panginoon na nag-guide sa atin, makikita ng kapwa natin na andyan ang Panginoon sa puso natin dahil ipinamumuhay natin ito. Amen po. Ipagkakaloob ang biyaya para sa ating mga anak niya. Tingnan po natin ang ating Biblia sa Psalm 37, 25 to 26. Ako'y naging bata at ngayon'y matanda na. Gayunman, hindi ko nakita na ang matuwid ay pinabayaan ni ang kanyang mga anak ay namamalimos ng tinapay. Amen po ba? Ang Panginoon, hindi tayo pababayaan na magutom. 26. Siya ay laging mapagbigay at nagpapahiram, at ang kanyang mga anak ay nagiging pagpapala. Naranasan po ba natin sa buhay natin mismo na nagpapala tayo sa kapwa natin? Kasi maramdaman ng kapwa natin. Ngayong week lang kasi, mayroon akong schoolmates nung high school. Na-meet ko siya dito, yung anak niya, na-meet ko siya dito sa Angeles. Schoolmates ko sa Bisaya. Sa friend ko yung nanay niya, naging friend kami nung bata. Alam niyo po na, hindi ko akalain na mag-message ang batang yun sa akin. Dumudugo yung puso ko sa message niya kasi Lula pa yung tawag niya sa akin. Lula, papasok sana ako sa school. Papasok sana ako sa school, kaya lang wala akong pamasahe. Ramdam na ramdam ko ang salitang yon. Kasi nung nag-aaral yung mga anak ko, ang hirap. Ang hirap ng wala magiging pamasahe yung mga anak mo. Kung ano yung kailangan sa school, napakahirap na wala kang magamit. Ramdam ko sa batang yon. Kasi namasukan yung nanay niya nakatulong sa Manila at saka bakasyon sa probinsya. Nakiusap yung bata, mag-aral sana ako kaya lang, wala akong pamasahe. Wala po akong malapitan. Kung wala yung Panginoon sa puso natin, pakialam ko sa Kanya, hindi mo man kamag-anak, hindi mo kaano-ano. Pero dahil andyan sa puso mo yung Panginoon na hindi Kanya pinapabayaan sa lahat ng oras ng iyong pangangailangan, bibigyan mo siya kahit hindi mo siya kaano-ano. Dahil sinabi ng Panginoon, hindi ko makakalimutan na binabasa ko yan dati pa, na wag mong paghindian sana yung nanghihiram sa'yo kasi yun ikaw lang ang inaasahan. Tama po ba? Ikaw lang inaasahan. Nung nagtitinda ako sa amin, True Life ito po. Nang nagtitinda ako doon sa baryo, nag-aaral yung mga anak ko. Nagagalit yung asawa ko kasi mamalingki ako. Lahat-lahat mamalingki kasi nagtitinda ako. Lahat ng tinda ko, lahat ng pagdating ko galing palengke, inuubos yung utang. Inuubos yun utang talaga, promise. Utang yun. Hindi ako nagrereklamo. Kasi
makahanap ako ng paraan para makakain ako, yun ang sagot ko sa asawa ko kasi galit na galit siya. Ikaw, namamalingki ka namamalingki, paano tayo? Hindi ako sumasagot dahil nagtitiwala ako sa Diyos na siya ang nagpo-provide ng pangangailangan natin. Hindi niya tayo pinagkukulang dahil hindi tayo naging maramot sa kapwa natin. Lahat ng bigas kong pinamamalingki, inuutang yun. Kami, sabi ng asawa ko, asan na yung bigas? Pinautang ko. Yan, pero sa totoong buhay ko na nangyayaring yun, hindi ako pinagkukulang ng Panginoon. Dahil may inaasahan akong ama na ako lang, na pinagkakatiwalaan ko na ang lahat ng pangangailangan namin sa bahay ay ipoprovide niya. Hindi niya tayo pagkukulangin. Amen po. Hindi tayo gugutumin pag sumunod tayo sa mahal nating Ama. Amen po. Anuman, ang hingin natin sa mahal nating Diyos, kung ito ay taos puso nating hinihingi at hindi tayo nag-aalinlangan, ito ay ipagkakaloob sa atin. Isipin niyo po na hindi naman ako nakapag-aral. Hindi ko po akalain na ipagkaloob sa akin ng mahal nating Diyos ang lahat ng aking mga hinihiling dahil po tayo nagtitiwala sa Kanya. Hindi ko man niya akalain na magkaroon ako ng mga anak na professional, hindi ako nakapag-aral. Pero dahil sa biyaya at gabay ng Panginoon sa akin, binigyan niya ako ng lakas kung paano ko bibigyan ng kinabukasan at sa tulong ng mahal Panginoon, dahil nagtitiwala ako ng lubos sa Kanya, siya ang nagpo-provide ng lahat ng mga pangangailangan namin para maitaguyod ko ang aking mga anak. Hallelujah. Ipagkakaloob ng ating mahal na Panginoon kung ito ay para sa ikabubuti natin. Ipagkalooban ng ating mahal na Panginoon na yung mga anak ko, na hindi ko man akalain na magsiserve kay Lord. Dahil ipinagkaloob ng mahal nating Panginoon yun. Dahil alam niya, may purpose siya sa buhay ng bawat isa sa atin. May purpose siya sa buhay natin. Kaya ipinagkaloob niya para may magamit siya sa kanyang kaharian. Amen po. Conclusion na po tayo. Sabi ko, hala, baka mamaya ma-over. Nasa conclusion na po tayo. Open po natin sa Proverbs 3, 1-2. Yes, 1-2. Anak ko, ang aral ko ay huwag mong kalimutan, kundi ang aking mga utos sa iyong puso iingatan. Ang sarap ng salita ng Panginoon. Ang sarap-sarap pag ito ay isinapuso natin. Pag ang salita ng Panginoon ay ipinamumuhay natin, ang sarap ng pakiramdam ng ating buhay. Ang sarap na hindi tayo, yun nga, yung sinabi kanina na, huwag tayo liliko sa kanan o sa kaliwa. Diretso tayo. Huwag natin pansinin kung ano ang nakakadistract sa atin. Dahil sa Panginoon tayo naglilingkod. Tama po. Hindi tayo naglilingkod sa kapwa natin. Anuman makita natin, anuman ang ayaw natin. Huwag natin pansinin. Dahil ang Panginoon, ang tangi na siya nating pinaglilingkuran. Sapagkat kahabaan ng araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ang sayo'y kanilang ibibigay. Amen. Sundin natin ang utos ng mahal nating Diyos. At pagpara ito para sa kakabubuti natin. Sa mga anak niya, pangako niya para humaba, tumagal,
ang ating buhay maging masagana sa lahat ng ating kailangan. Amen po ba? Pag ang Panginoon nasa puso natin at diretso tayo na maglingkod sa Kanya, pagpapalain na tayo. Hahaba ang ating buhay. Lalo na pagbuo at taos puso tayo maglilingkod sa Kanya. Amen po. Let us pray po. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Ama, sa umagang ito na Ikaw, Panginoon, ang nagbigay sa amin ng gabay, pag-iingat sa lahat sa amin dito, Panginoon, na yung mga anak na iningatan mo, Panginoon, na makarating dito ng ligtas. Maraming salamat, Ama. Patuloy ka po, Panginoon, tumimo sa aming mga puso at patuloy ka po, Panginoon, manahan sa aming mga buhay. Sa iyo namin inaasa ang lahat, Panginoon, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.